Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epipandio Labrador, dito po sa ating programa ang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa gabi pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin. Pero bago ang lahat, binabati ko muna po ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal First Lady Liza Araneta Marcos, maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay, napanood ko po yung video, no, ng ating mahal na Pangulo na kung saan ay nagpahayag na po siya. So, bago po tayo makapagbigay ng reaksyon o magbigay ng reaksyon, ay panoorin muna po natin, mga minamahal ko mga kababayan. 12 taon din ako nanungkulan. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamahan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Tama. Galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yun, tama po ang sinabi ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? Talagang napakahusay po ng kanyang sinabi. So, nakita nyo naman, mga minamahal kong mga kababayan, yung naging reaction po nitong ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol po dito sa mga pagbabanta nitong ni Surimao,
na mukhang halimaw, na kung saan hindi lamang po siya o ang ating mahal na Pangulo ang pinagbantaan, maging ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, ito pong ating minamahal din na kung saan ay hindi rin po nakaligtas sa pagbabanta, di ba? Ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. So, grabe, malademonyo talaga yung pag-uutak talaga nito ni Sara Duterte. Nakikita nyo naman. Malademonyo na kung saan manang-mana sa tatay niya. Nabanggit din po ng ating mahal na Pangulo na hindi niya palalagpasin. Hindi niya palalagpasin ito. Kumbaga, nagbibigay na po siya ng hudyat. Nagbibigay na po siya ng babala. Na kung saan, talagang may kalalagyan po itong si Sara Duterte. Diba? Inabuso niya Inabuso ni Sara Duterte yung kabaitan ng ating mahal na Pangulo. Nasanay si Sara Duterte na pinagbibigyan lang sila. Diba? Biro mo, ilang buwan na ba, halos isang taon na mahigit, simula nang sinisiraan nila ang ating mahal na Pangulo tungkol doon sa nagsasyabu siya, na kung saan may nadamay na ibang tao, artista, diba? Para lang masira siya, pinalabas nila si Morales. Para lang masira siya, abay, pinalabas ni Roque yung video na gawa-gawa lamang nila doon sa ibang bansa. Diba? Tingnan yung katalonggesan, kagaguhan, kahayupan nila. Lahat yun pinagpasensyahan ng ating mahal na Pangulo. Pinasadyos niya yun. Pati na yung ginawa ni Sara Duterte na pagbabanta dito po sa ating mahal na Pangulo o sa ama ng ating mahal na Pangulo, na kung saan huhukayin niya at itatapon yung bangkay doon sa West Philippine Sea. Ngayon, na ginawa niya to para sa mga Pilipino at para sa akin, para sa inyo, na nagmamahal po sa ating mahal na Pangulo, nararapat lamang. Kumbaga sa pelikula ni Fernando Po Jr., napupuno din ng salok. Tama? Napupuno din ng salok. Kung yung baso ay umaapaw kapag nilalagyan ng maraming tubig, siguro sa puntong ito, ay umapaw na talaga. Sumagad na. Sinagad nila yung pasyensya. Alam nyo, napakadelikado po pag nagalit ang isang taong hindi marunong magalit. Sabi ko nga, kahit pagsamasamahin pa yung galit ni Puloy, ni Sara, ni Duterte, ni Baste, sa nararamdaman ngayon ng ating mahal na Pangulo, sigurado ako, burado lahat ng galit ninyo. Ngayon ninyo hamunin ang mahal na Pangulo. Balita ko, mga minamahal ko, mga kababayan, kaya daw malakas ang loob nito ni Sara Duterte dahil nga nagpaabot sa kanya ng suporta yung MNLF na pinamumunuan ni Miss Wari. Kung hindi ko pa alam, mga minamahal ko, mga kababayan, na nagtuturo pa ako noon ng martial arts mismo sa Santa Rosa, Laguna. Nakakulong yung si Miss Wari. May LFN noon Nakakulong yan sa Santa Rosa, Laguna sa Special Action Force. Nakita ko yan, malit na tao lang yung halimaw na yan. Sa totoo lang, kaibigan niya ng aking lolo. Dahil ang aking lolo ay si Ahmad Jalani. Nakapatid naman po ni Hisab Jalani. Sa totoo lang. Pero sa ginagawa nila ngayon, nakumampi sila sa isang demonyong vice president. Parang hindi ko pa alam. Yung MNLF na yan, magaling lang magsalita yan, pero pag sa gera na, pag pinatulan na rin yan ng Armed Forces of the Philippines, wala yan, mapupulbos yan. Pag halata nilang pulbos na sila at nauubos na sila, so surrender. So dahil mabait ang gobyerno, tumatanggap tayo ng mga taong sumusurrender, pinapatawad. Diba? Kaya siguro malakas ang loob ni Sara Duterte na magbanta. Dahil siguro yung leader siguro ng MNLF yung kausap ni Sara na kapag pinatay siya o ganito, biro mo ba naman, nag-alatebes
Duda po ako dito, mga minamahal kong mga kababayan. Nakita ko yung galawan ni Sara Teves yung dating eh. Naalala nyo? Bago pinatay si Gobernador Rague Digamo, naglabas ng statement itong si Arnie Teves na may papatay daw sa kanya na sundalo. Special force daw. Pero, dumaan yung isang buwan, ilang araw, ilang oras, nalaman natin na baliktad pala. Si Gobernador Rague Digamo pala ang ipapapatay sa mga ex-army. Tama? Kaya medyo nakakakaba talaga to. Kasi parang bumabalik sa alaala ko yung nangyari kay Gobernador Rague Digamo. Diba? So, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po dapat talaga magkumpiyansa ang ating mahal na Pangulo dahil unang-una, traitor po itong mga Duterte. Traitor to. Ang taong magnanakaw ay magnanakaw na kung sa ay kapatid ng kriminal. Diba? Kapatid ng kriminal, mga minamahal kong mga kababayan. So, para sa akin, dapat turuan na talaga ng leksyon. Kung kailangan mag-martial law, mag-martial law. Diba? Hindi normal. First time natin nakakita ng isang vice president na ganun katulongkes. Ganun ka siraulo, ganun ka gago, ganun ka walang hiya. Diba? Tama ba ako? First time rin siguro nakakita na vice president na ganun magmura. Ganun yung naging, diba? Akala niya, madadala niya yung taong bayan sa ganung estilo nila. Sa ganung estilo ni Sara Duterte. Hindi. Mga kababayan. Tama lang po yung binigay po na mensahe ng ating mahal na Pangulo sa ating mga mambabatas. At higit na mas alam ng ating mahal na Pangulo kung ano ang mga rules at ano ang karapatan na mayroon ang Quadcom o ang ating mga mambabatas o ang Kamara. Dahil 12 years po siya na naging congressman bago naging Pangulo. Tama? Mga kababayan ko, binabanatan na po sila ngayon. Medyo sinusungkit-sungkit na si Sara ngayon ng mga salitang maanghang na minsan hindi natin narinig sa ating mahal na Pangulo. Pero sangayon ang mga Pilipino dyan. Sangayon tayo sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Lumaban ka. Ito na yung panahon na ipakita mo na kaya mong gamitin ang kapangyarihan mo sa tama. Paano ko nasabi? Sa totoo lang umahanga ako sa ating mahal na Pangulo. Sa kabila ng galit niya, sa kabila ng kanyang matinding galit ngayon na nararamdaman o pagkasok lang, nagawa pa rin niyang akayin ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga public servants, na gawin ang lahat ng naaayon sa batas. Diba? Hindi katulad ni Duterte noon na siya lang ang batas. Lahat tinapakan nila ang batas, ang human rights. Lahat tinapakan nila pati yung karapatan ng mga taong may karapatang mabuhay. Ito na yung sinasabi natin. Ito na yung tamang panahon na dapat gumalaw na ating mahal na Pangulo. Turuan na ng leksyon itong si Sara Duterte. At sa mga naging reaksyon ni Sara Duterte, ito na rin yung hudyat na talagang mai-impeach na ito at walang duda. Kung hindi man siya makulong sa plunder, hindi man siya makulong sa impeach, makukulong siya dahil sa kanyang mga kabalbalan, dahil sa kanyang mga kawalangian. Diba? Matindi. Iba na to. Akala siguro ni Sara Duterte na paninindigan siya ng MNLF. Hindi ko ba kilala ang MNLF? Kaya nga nung napanood ito ng mga kamag-anak ko doon sa Hulu, sa Busbus Hulu-Sulu, natawa sila. Sabi niya, tatapang ninyo magsalita na susuportahin ninyo. Ano ba nagawa ninyo na kinulong si Miss Wari noon? Sabi niyo, kukunin niyo doon sa kampo ng Special Action Force. May nagawa ba kayo? Wala. Walang nagawa yung mga membro. MILF pa yun, ha? Diba? Kung tutusin, pag gusto ng kasundaluhan at ng pulisya na lusubin yung kampo ng MNLF at kumpiskahin lahat ng armas nila, ubos yan.
Ubus yan, walang magagawang iminilip. Puro lang yan salita, puro lang yung mga ano yan. Malamang ginamit ni Sara o ginamit ng mga Duterte ang iminilip para magsalita, para lang takutin ang ating mahal na Pangulo. Pero, tulad ng sinasabi ko, ako mismo, kung kinakailangan na humawak ako ng armas para ipagtanggol ang ating mahal na Pangulo, hahawak ako. Para lang ipakita ang suporta sa ating mahal na Pangulo. Taga niya sa bato yan. Magkaano-ano man. 10 ng aking grupo, sinabihan ko na sila. At ganoon din sila sa akin. Na kung saan ako kakampi, saan ako, doon din sila. Di ba? So, dito mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ko na may kalalagyan na talaga si Sara. May kalalagyan na talaga siya dito. Dahil hindi na biro ito. Sinabi nga yan, no joke. Di ba? Habang sinasabi ngayon, hindi daw siya nagbibiro. Di ba? Kung hindi ka ba naman bangag at kung talagang nag-aral ka bilang isang abogado, hindi ganoon na magiging reaction mo. Alam nyo, nakikita ko sa pagmumukha ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung tingin at salita galawan ng isang musang. Huwag nating kakalimutan tulad ng sinabi ko. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ay kabilang sa sa Scout Ranger. No? Scout Ranger po ang ating mahal na Pangulo. Na kung saan pag nagalit talaga yan, doon mo na makikita yung kanilang kasabihang no fear. No mercy. Sorry. No fear today. No mercy. Sorry. Diba? So, delikado na po si Sara ngayon. Hindi siya delikado dahil sa wala siyang ginawang kasalanan. Delikado siya dahil sa kanyang mga kalokohan. Yung kanyang salita, yung kanyang galawan, yung kanyang iniisip, yung kanyang pambabastos, pagyurak sa konstitusyon, ang naging mitya ng kanyang katapusan sa politika. Hindi natin alam. Pag nagbaba po ng martial law ang ating mahal na Pangulo, 100% ang mga Pilipino sasang-ayon dito. Sinagad na. Ngayon pa nga lang na hindi pa nananalo si Kibuloy, si Willie at yung iba pa, ganun na kung mangharas si Sara Duterte sa ating mahal na Pangulo. Lalo na kung ating mahal na Pangulo ay wala na sa posisyon. Wala na sa kanyang bangko. Ano na lang kaya ang sasapitin ng ating mga congressman? Ano na naman kaya ang sasapitin? O ano kaya ang sasapitin ng mga Marcos? Kaya dapat paghandaan po ito ng ating mahal na Pangulo. Sapagkat matindi ang galit sa kanya ng mga demonyo na kung saan ay pinipigilan niyang gumawa ng masama. Pinipigilan niyang huwag gumawa o huwag magnakaw sa pera ng taong bayan. Pero ganun pa man, ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo. Nagabayan siya at ingatan ng ating butihing Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may kapangyarihan na magligtas at pagbigay ng karunungan sa sino man. Kaya dalangin ko rin sa pamilyang Marcos, tibayan mo lang ang loob mo, Mr. President. Sir, alam kong malalagpasan mo rin yan. Nandito lang kami ng mga Pilipino na naniniwala sa magagawa mo bilang isang mahusay at tapat na Pangulo na walang ibang iniisip kundi mapaganda ang bansang ito tungo sa bagong Pilipinas. Kaya muli po, tulad po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.